Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. 4 na minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Ayan, kung itatanong mo kung nasaan kami ngayon, sakay pa rin po kami ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa General Luis, Quezon City. Ang exact address nito mga kasambahay ay nasa number 32 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Makikita niyo po sa likod namin yung pagdating ng mga kababayan natin na secure po, hihingi ng tulong para doon sa medical services na ipagkakaloob ng MCGI. So abangan niyo po yan mamaya sa Good Morning po yan. Amigo. Yes, good morning, Annie. Good morning. At syempre, Annie, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula naman sa Houston, Texas para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo Sherwin. Sonny, magandang umaga po sa inyo dyan sa Houston, Texas. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mayroon na umanong kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng maging kandidato ng administrasyon sa darating na 2028 presidential elections. Sa Asian Editors and Economic Opinion Leaders Forum, hindi niya naiwasan ang tanong kung may napipisil na ba siyang maaring mai-endorso sa darating na halalan. Bagamat walang binanggit na pangalan si PBBM, nabanggit niya ang mga hinahanap niyang katangian na susunod sa leader ng bansa. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang katangiang dapat na susunod na nakatutok sa pamumulitika o hindi nakatutok sa pamumulitika, kundi dapat alam rin niya kung paano mapapaunlad ang bansa. Iginiit ng Pangulo na dapat maituloy ng susunod na presidente ang mga reformang nasimulan ng kasalukuyan o nagdaang administrasyon na may malaking pakinabang naman sa mamamayan. You cannot limit yourself to government. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. It happens, but it's not that easy, especially in the highly political atmosphere that we have here in the Philippines. It's not that they don't like the person; they just know they don't know who they are, and to build that up to a presidential level is quite difficult. So you look at people in government and you see who is doing well, who is exceptional. And I'm glad to say, exceptional people in government. And you will endorse this person very soon? Hataw Balita ngayon. Nakipagdialogo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Irrigators Group at doon ay personal na inalam ng Pangulo ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Ang naantalang pagpapadala ng farm inputs o suporta sa pagtatanim ang isa sa inirereklamo ng Irrigators Association ng Mindanao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasasayang rin umano minsan ang tulong na ito ng Department of Agriculture dahil huling dumarating. Inamin naman ni Pangulong Marcos na isa ito sa nagiging problema na pilit na tinutugunan ng pamahalaan. Paliwanag ni PBBM nang gagaling ang farm inputs tulad ng pataba, fertilizer at pesticide sa mga malalayong lugar. Lahat ng inputs na pinapadala natin ay kadalasan nanggagaling sa isang lugar, nanggagaling sa malayo at tapos yung pagproseso na kung sino ang tatanggap ng kung ano ay napakatagal dahil hindi natin ginagamit ang teknolohiya, hindi maganda ang koordinasyon natin sa ating mga magsasaka. Hataw Balita ngayon.
Suportado na ang kalahati ng bilang ng mga miyembro ng Senado ang isinusulong na pagpapatupad ng anti-dynasty bill hanggang second degree of consanguinity or affinity. Magulang, kapatid, asawa at anak ang ilan sa mga kabilang sa second degree of consanguinity or affinity na isinusulong sa panukalang batas sa anti-dynasty. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ito ang gusto ng karamihan sa mga mababatas na maghain ng panukala. Mas maluwag ito kaysa panukala ng ibang senador, maging ang inihain ng senadora at ang akbayan sa Kamara na umabot pa ng hanggang ika-4 na antas. Ayon kay Senator Hontiveros, 12 senador na ang pumirma sa committee report para sa anti-dynasty bill. Kabilang dito sa Senators Risa Hontiveros, Erwin Tulfo, J.V. Ejercito, Francis Pangilinan, Lauren Ligarda, Sherwin Gatchalian, Robin Hood Padilla, Amy Marcos, Juan Miguel Subiri, Bam Aquino at Lito Lapid. Dinedefine namin sa committee report ang political dynasty bilang hanggang sa second degree of consanguinity and affinity. Hataw Balita ngayon. Hindi magpapatumpik-tumpik ang House Justice Committee sa gagawing pagtalakay sa 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, March 2, nakatakda na ang pagsisimula ng deliberasyon ng komite. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, tutukuyin ang sufficiency in form and substance sa 4 na reklamong inendorso ng Makabayan lawmakers, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Dagdag pa nito, asahan na ang mahabang deliberasyon at pagkakaroon ng pagdinig kahit sa congressional break kung matutukoy na may sapat nga ang batayan ng mga reklamo o papasa sa pamantayan ng sufficiency in form and substance. I would agree na mas magiging mahaba ang deliberation. Remember, for the purpose of determining sufficiency in form and substance, our discussion is per complaint. And as we discuss one complaint, we go by the ground. Hataw Balita ngayon. Inihain naman sa Kamara ng Makabayan lawmakers ang House Resolution number 815 upang hikayatin ang House Committees on Natural Resources at Labor and Employment na magsagawa ng investigasyon sa pagguho ng bahagi ng isang sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal noong February 20, 2026. Ayon sa mga mambabatas, malinaw na may paglabag sa mga umiiral na batas ang landfill. Sa gitna rin ng kawalang katiyakan kung gaano karami ang naapektuhan ng sakuna, partikular na Sa gitna rin ng kawalan ng katiyakan kung gaano karami ang naapektuhan ng sakuna, partikular na ang bilang ng mga nasawi at nawawala, nais matukoy na Makabayan Solons ang pananagutan ng may-ari ng landfill. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice naman nananawagan na sa National Bureau of Investigation ang ulat na may mga residente umanong pinipigilan, tinatakot at sinusuhulan kapalit ng kanilang pananahimik kaugnay ng gumuhong dam site. Malinaw yung mga na-note natin ng mga violations ng Ecological Waste Act. No? Gayon din yung Occupational Safety and Health Act. Dahil dun sa mga naiulat na meron ng isang namatay, tapos meron pang nawawala. No? At yung nawawala na hindi lang 3, no, kundi meron pang sa ulat aabot ng nasa 50. No? So, nananawagan tayo na magkaroon din ng government rescue operations dito at matulungan agaran yung mga families ng victims at maski yung mga naiulat na mga nasugatan dahil dun sa naganap na sakuna ng pagguho ng landfill. Hataw Balita ngayon.
Sa iba pang balita, iginit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Browner Jr. na mahalaga ang pagdaragdag ng mga barko ng Philippine Navy upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya at karapatan sa karagatan. Ito ay sa kabila ng ilang puna tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, bahagi ito ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP, kung saan hindi lamang ang kalupaan ang dapat bantayan kundi maging ang exclusive economic zone ng bansa hanggang sa mga islang nasa labas ng EEZ ay bahagi ng responsibilidad ng AFP na ito ay bantayan. Kahapon formal na isinagawa ang commissioning ng BRP Raha Sulaiman PS-20, unang barko ng Raha Sulaiman class o offshore patrol vessel. Ang BRP Audrey Banyares o PG 910 naman ang huling unit ng Acero-class Fast Attack Interdiction Craft. Ipinangalan sa nasawing Naval Special Operations Group Operator na si Jose Audrey Banyares na nasawi sa enkwentro laban sa mga armadong elemento ng Moro National Liberation Front sa karagatan ng Zamboanga City. Ngayon, yung aspeto po ng sinasabing kailangan well-defined yung territory, hindi po pwede yun. Wala pong bansa na nag-define ng kanilang territory dun sa karagatan. No? We only base it on the baselines, and from the baselines, we extend our territorial waters 12 nautical miles away. And then we extend our exclusive economic zone 200 nautical miles away. Yun po yung basehan natin ng boundaries natin. Hataw Balita ngayon. Pinawin ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pangambang nagtatayo na ng military base ng China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang nakikitang konstruksyon ng military base sa nabanggit na lugar. Wala rin umano nakikitang missile na dineploy ang China sa loob ng Bajo de Masinloc. Taliwas ito sa sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa isang panayam. Ngunit sinabi ni Rear Admiral Trinidad na posible itong nakakarga sa warship ng People's Liberation Army. Our monitoring is that the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Scarborough is there. We have not monitored any construction on Scarborough Shoal, except for the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Hataw Balita ngayon. Tila nais umanong baguhin sa kasaysayan ang nagawa ng taong bayan sa EDSA People Power Revolution noong 1986 ayon sa pananaw ni Francis Kiko Aquino D, apo ni dating Pangulong Corazon Aquino, nang bawiin ang holiday declaration tuwing anibersaryo ng EDSA People Power 1. Para naman sa ilang Pinoy, hindi dapat kalimutan ang malaking papel ng People Power Revolution upang makamit ang demokrasyang minsang ipinagkait sa Pilipinas. Samantala, inihanda na ng ibang grupo ang kanilang mga gagamiting placard sa malawakang rally ngayong araw. Ang sektor ng mga militanteng guro nakasulat sa protest materials ang aksyong kanilang hinihingi mula sa pamahalaan maging ang panawagan para sa publiko. Medyo kakaiba to describe President Bongbong Marcos as aggressive, pero pagdating po sa historical distortion, in my view, and this is, people are free to disagree, parang mas aggressive pa po siya compared to the previous administration. Katulad ng People's Power, nasaksiyan ko talaga yun, talagang nasa talaga, parang ang pakaramdam ko talagang maganda, nagkaisang tao. Yun sana maulit-uli yung kaso na nangyari kasi yun, iba na iba na ngayon. Opo, pakinggan po niya yung mga taong bayan na sumisigaw na may makulong sa mga nangungurap sa ating bansa. May ginagawa po kaming headdress ngayon na nakalagay yung mayor na panawagan natin. Sabi natin, never forget about the
the crimes of the Marcos Sr. The same time, never again doon sa mga pagbabalik ng Duterte, no? Especially with Sara Duterte declaring her candidacy for 2028, no? Para sa amin, no, itong dalawang pamilyang to bahagi ng political dynasties at may maraming krimen at maraming dapat panagutan sa ating lipunan. Hataw Balita ngayon. Hindi personal na napanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Vice Presidente, ilang detalye lamang ang kanyang napanood sa pamamagitan ng social media. Sa kabila nito, inihayag ni VP Sara ang kanyang kagustuhang makasama at makausap ang ama habang isinasagawa ang mga proceedings. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi na rin nila tinitingnan ang posibilidad na makakabalik pa ng Pilipinas ang dating Pangulo. Anya, nauna na rin inihayag ni dating Pangulong Duterte na tanggap na nito ang posibilidad na mabawian ng buhay habang nasa ICC detention facility. Gusto ko sana ay kasama at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon na panahon ng confirmation of charges. Pero hindi kasi pinayagan yung mga application ng pamisita ng pamilya sa linggong ito. Hataw Balita ngayon. Sinampahan ng kasong administratibo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 12 opisyal ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng umano'y slot for sale scheme at iba pang anomalya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sistematiko ang korupsyon sa loob ng ahensya. Sa Region 8, 4 na dating senior officials ang kinasuhan matapos umanong maningil ng 400,000 hanggang 800,000 pesos kapalit ng slot sa recruitment ng Fire Officer 1 noong 2025. Nasa 90-day preventive suspension ang mga ito. 6 na opisyal naman sa Region 10 ang naharap din sa kaso dahil sa pag-aproba ng aplikanteng kulang sa requirements, habang may mga kaso rin sa Region 4A at Ilocos kaugnay ng recruitment at fire safety inspection anomalies. Sa ngayon, 40 reklamo na ang natanggap ng DILG at 21 dito ang nai-refer na sa CIDG para sa case build-up. Ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. 4 sila ay suspended pending administrative. Ginawang sindikato ang buong BFP. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange to PITX na magkakaroon ng sapat na biyahe ng bus ang mga magbabakasyon sa mga probinsya sa darating na long holiday. Ayon kay Jason Salvador, head ng Corporate Affairs ng PITX, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa Land, Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga kakailanganing special permit sa biyahe ng bus. Sisiguruhin din ng PITX Management na may sapat na bilang ng bus na babiyahe naman sa mahabang bakasyon. Sa taya ng PITX, mari umabot sa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa naturang passenger terminal sa panahon ng mahabang bakasyon. Alam nyo naman, dito pag pasahero ang pinag-uusapan, napakalaki ng bilang niyan dahil sinasamantalan nila yung pagkakataon na makapagbiyahe sila. So, kinakausap natin yung mga regulators natin to provide special permits. Kinakausap na natin yung mga transport workers natin, di ba? Transport operators para tikin magkakaroon tayo ng additional units at mas tutugunan natin yung demand natin mga kababayan. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:25 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang radio mobile booth sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa General Luis, Quezon City. Ang exact address nito ay nasa number 32 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon.
Balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos mula sa Houston, Texas, USA. Magandang umaga, amigo Sherwin at Mamani. Naglabas ang European Union ng panibagong sanctions laban sa 8 individual mula sa Russia. Ito ay matapos silang masangkot sa umano'y malalang paglabag sa karapatang pantao at paglabag sa batas sa bansa. Ito ang umahataw na balita ni Raven Campos. 8 individual mula sa Russia ang isinama ng European Union sa kanilang sanction list dahil sa umano'y matinding paglabag sa karapatang pantao at paglabag sa mga batas. Kabilang sa mga bagong nakalista sina Alexei Vasilyevich Valizer, pinuno ng isang penal colony; Anton Vladimirovich Richar, pinuno ng isang pre-trial detention center; at mga hukom mula sa St. Petersburg na sina Yeva Alexandrova at Andrei Pavlovich Shibakov. 4 pang individual ang idinagdag, bagaman hindi pinangalanan. Kabilang ang ilan sa mga hukom na naglabas ng mga hatol sa mga kasong may motibong pampolitika at ilang pinuno ng bilangguan na nagpakulong sa ilang individual sa di makatao at mapang-abusong kalagayan. Kabilang sa mga pinakulong na ito sina Alexei Gorenev at ang mamamahayag na si Maria Ponomarenko. Sa ilalim ng mga sanctions, ipinagbabawal sa kanila ang paglalakbay o pagpasok sa mga bansang kasapi ng European Union, pag-freeze sa kanilang mga ari-arian at pagbabawal sa mga mamamayan at kumpanya sa EU na magbigay ng pondo sa kanila. Sa kabuuan, 72 individual na mula sa Russia ang napatawan na ng sanctions mula nang simula ng European Union ang hakbang na ito noong 2024, bilang tugon sa lumalalang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Samantala, nagpulong ang mga foreign minister ng European Union sa Brussels upang talakayin ang ika-20 pagpapatupad ng sanctions laban sa mga otoridad ng Russia na posibleng sumaklaw sa sektor ng enerhiya at metal. Gayunpaman, nagbanta ang Hungary na haharangin ang nasabing sanksyon ng EU at ang malaking pautang para sa Kyiv bago ang ika-4 na anibersaryo ng digmaan sa Ukraine. Raven Campos, Czech Republic, humahataw sa balita ngayon. Nahaharap sa pinakamatinding krisis si Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei habang lumalaganap ang mga protesta sa bansa at patuloy ang paglaban ng mga mag-aaral laban sa pamahalaan. Simula ng malawakang protesta. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Sa ikatlong araw ng protesta ng mga estudyante sa ilang unibersidad sa Tehran, nakita ang paglaban ng mga mag-aaral laban sa pamahalaan. Naglabas sila ng mga anti-government slogans at nagsunog ng mga bandila sa Tehran University, sa All-Women Al-Zahra University at sa Amir Kabir University. Ayon sa isang senior State Department official, nagsimula na ang pagpapaalis ng mga non-essential personnel at kanilang mga pamilya sa embassy ng Beirut dahil sa tumataas na tensyon sa Middle East. Paulit-ulit na nagbanta si US President Donald Trump sa Iran mula nang magkaroon ng malawakang protesta noong Enero. Sinabi niya na really bad things will happen kung hindi magkakaroon ng kasunduan ng dalawang bansa. Nais ng Amerika na itigil ng Iran ang kanilang nuclear program, limitahan ang range ng mga missile at itigil ang pagsuporta sa mga grupo sa Middle East. Ang pagtatayo ng mga additional forces ng Amerika sa rehiyon ay nagdudulot ng karagdagang pressure sa Iran habang tinatalakay ang mga demands ng Amerika sa kasalukuyang pag-uusap ng dalawang bansa. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Pinatawag ni Canadian Artificial Intelligence Minister ang senior staff ng OpenAI upang talakayin ang kanilang safety protocols matapos matuklasan ang kaugnayan ng ChatGPT sa insidente sa Tumbler Ridge Secondary School sa British Columbia, Canada. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oring Quijano live.
Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano ba ang link ng OpenAI o ChatGPT sa naganap na shooting dyan sa British Columbia? Good afternoon, Sunny. Natuklasan na hindi agad inalerto ng OpenAI ang mga otoridad matapos i-ban ang ChatGPT account ng 18 anyos na si Jesse Van Rootselar ilang buwan bago siya namaril sa isang paaralan sa Tumble Ridge, BC. Dahil dito, ipinatawag ni Evan Solomon, Canadian Artificial Intelligence Minister, ang mga senior safety staff ng OpenAI sa Ottawa upang ipaliwanag ang kanilang mga safety protocol at pamantayan kung kailan nila iniuulat sa pulisya ang mga potensyal na banta. Ayon sa ulat, ilang empleyado ng OpenAI ang nag-flag sa mga isinulat ng shooter bilang posibleng senyales ng karahasang maaaring mangyari sa totoong buhay. Gayunpaman, sinabi ng OpenAI na ang aktibidad ng account noong panahong iyon ay hindi umabot sa kanilang pamantayan para sa agarang pag-uulat sa otoridad noong ito ay naban. Ngunit nakikipag-ugnayan ng AI company sa pulisya at kasalukuyang nakikipagtulungan sa Royal Canadian Mounted Police matapos mailantad sa publiko ang pagkakakilanlan ng suspect. Bukod kay AI Minister Solomon, kabilang din sa investigasyon sina Justice Minister Sean Fraser, Public Safety Minister Gary Anand-Sangari at Culture Minister Mark Miller. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan ng Canada ang regulasyon sa AI chatbots at ang kanilang online harm strategy. Balik sa'yo, Sunny. Orly, mayroon bang mga past bills patungkol sa online o cyber safety dyan sa Canada? Oo, Sunny, for the past 5 years, isa na ito sa pangako ng Liberal government ng Canada, yung magpasa ng online harms bill. Ngunit nung mga nakaraan, yung dalawang iterations na ito ay hindi na napasa sa Parliament, kabilang yung Bill C-36 noong 2021 at yung Bill C-63 noong 2024. Kaya sa kasalukuyan talagang binubuksan muli ito yung Online Harms Act dahil nga sa nakalipas na school shooting doon sa western bahagi ng Canada sa British Columbia. Sunny? Alright, salamat Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Isang malakas na snowstorm ang humampa sa east coast ng Estados Unidos. Nagdulot ito ng mabigat at basang niebe sa iba't ibang lugar at nagresulta ng power outages at mga pagkakansela ng mga flights. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Bumagsak ang mabigat at basang niebe sa iba't ibang bahagi ng DC area dahil sa malakas na bagyong humampa sa East Coast, habang ang ilang lugar naman ay nakaranas lamang ng slush. Nakapagtala ang ilang rehiyon ng humigit kumulang 6 na pulgada ng niebe sa Hilaga at kanluran ng Capital Beltway sa Southern Maryland. Nagdulot ng power outages sa mahigit 20,000 na residente at nagdulot ng pagsasara ng mga paaralan noong Lunes ang snowstorm na may lakas ng hangin na umabot ng 30 miles per hour. Nakansela o na-delay din ang mahigit sa 360 na flights sa Baltimore-Washington International Marshall, Reagan National at Washington Dulles International Airports. Ayon sa mga forecasters, naging mahirap ang pag-predict ng bagyong ito dahil sa pabago-bago model guidance. Itinuturing na salarin ang Norland Trough na nagpabago ng snow total sa loob lamang ng ilang milya. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, USA, ako si Sunny Close. Magandang araw po. Malaking porsyento ng household workers sa Hong Kong ay mga Pilipino at marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nagtatrabaho doon kahit pa may iniindang karamdaman. Kaya malaking tulong para sa kanila ang libreng medical mission na isinagawa ng Members Church of God International o MCGI. Si Mary Jo Maleriado humahataw.
Kong ay kilala sa Asia bilang premier global finance and trade hubs at sa kanyang East meets West vibe culture at kilala rin sa kanyang malawak na vertical urban development. Si Madel Galleros ay isang taon nang nagtatrabaho bilang kasambahay sa Hong Kong. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagpa-check up siya at doon niya nalaman na mataas ang kanyang blood sugar. Ayon kay Madel, wala naman siyang nararamdamang kakaiba, maliban sa madaling pagkapagod at paminsang pananakit ng katawan. Medyo mataas po yung sugar natin kaya tayo na ECG, pero okay naman po, binigyan po ng gamot. Tsaka na ano pa tawag doon, chinek po doon sa A1 ba yun? A1C1. Hindi lahat ng nagtatrabaho sa Hong Kong ay may health insurance. Mas marami ang walang coverage o hindi alam kung paano ito magagamit. At kung mayroon man, kadalasan ay hindi nila ito na-avail para sa regular na check-up. Yung iba po covered, alam ko covered ng insurance, pero syempre po, hindi yata lahat. Kaya kailangan din talaga na rin ma-check up. Marami po kasing OFW dito, di ba? Normally yung oras ng trabaho, tsaka yung day off, minsan wala sila. Imbis na ilalabas nila, ida-day off nila, i-OT nila, babayaran yun ng employer. So wala na silang time sa mga medical na ganan. Bukod sa pananakit ng katawan, may ilan ding nakararanas ng pamamaga ng katawan, pati na rin ang mga suliranin sa dental at optical care. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. Isa na rito si Fredekaila Inocencio. Sa akin po yung paa ko po namamaga, tapos yung hindi ko po kasi siya maipa-check up dahil iniisip ko nga po na kailangan magpa-x-ray, medyo mahal. Kaya isang taon ko rin po itong tiniis. Tapos sa dental po at saka sa optal, kasi yung salamin ko po, hindi na po siya pwede. Sobrang labo na po, wala na po akong nakikita, sobrang malabo na. Kaya kailangan na pong palitan. Bagamat may trabaho at kumikita, hindi ito sapat para unahin ang pagpapagamot dahil mas nauna ang pagpapadala sa pamilya sa Pilipinas. Kasi lahat po may mga pasanin, kaya yung iba na gusto nilang magpa-check up, tinitiis na lang nila dahil para po mapunan yung pangangailangan ng pamilya nila sa iba kahit nahirapan na, meron ng inihinta. Dahil sa naiturong pagmamalasakit sa kapwa, nagsagawa ang Members Church of God International o MCGI ng libreng medical services sa Hong Kong sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Bukod sa libreng konsultasyon at check-up, nakapag-avail din ang ating mga kababayan ng libreng groceries na nakababawas sa kanilang mga gastusin. Sa loob ng 3 araw, umabot sa 1,885 ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission. Kaya naman, para sa mga tulad nila Madel at Fredekaila, ay napakalaking tulong nito para sa kanila. Malaking tulong po. Tulad ng grocery po kasi mahal din po kasi ang dito sa Hong Kong, mga bilihin. So malaking tulong po kasi yung ibang employer, wala silang food allowance. So malaking tulong kung meron na pong sa bahay. Dito sa Hong Kong, hindi na bago sa ating mga kababayan na sa kabila ng kanilang karamdaman ay patuloy na kumakayod para may padala sa kanilang mga pamilya. Kaya sa halip na magkaroon ng mga consultations, ay umaasa na lang sila sa mga ganitong free medical services ng MCGI upang matignan ang kanilang karamdaman. At umaasa sila na masusundan pa ang mga ganitong serbisyo. Medyo Malariado humahataw sa balita ngayon. Wag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw
Balita Ngayon. Dak City ang dalawang warship ng Japan Maritime Self-Defense Force bilang bahagi ng overseas training ng mga kadete at interoperability activities kasamang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM. Dumating sa Port of Davao ang JS Yamagiri at JS Shirane na parehong destroyer ships ng Japan. Ayon sa NFEM, layunin ng pagbisita na palalimin ang professional engagement at palakasin ang defense capabilities ng Pilipinas at Japan sa pamamagitan ng sustained engagement at shared practices. Binigyang din ng NFEM na ang pagbisita ay bahagi ng regular overseas training ng JMSDF at hindi kaugnay ng anumang tensyon o nalalapit na operasyon. Hataw Balita Ngayon. Nakompleto na ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group ang full underwater search sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Balok-Balok Island, Basilan matapos ang 27 araw na high-risk wreck diving. 22 bangkay ang na-recover sa operasyon. Ayon kay Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Rayjard Marfe, hinarap ng mga divers ang malalakas na agos, zero visibility dahil sa siltation, mga nakalubog na hazards at hindi matatag na estruktura ng bangka. Magpapatuloy ang limited diving operations hanggang February 26 upang masiguro na walang naiwang bahagi na hindi nasusuri. Lahat ng aktibidad ay may underwater video documentation para sa patuloy na investigasyon. Hataw Balita Ngayon. Magkasunod na ipinresinta ng Police Regional Office 3 ang 4,000 mga loose at illegal firearms para sa tamang accountability nito, habang nasa mahigit 3,000 modified at illegal na mga tambutso ang sinira sa isinagawang ceremonial destruction na isinagawa kamakalawa sa Camp Oliva, San Fernando City, Pampanga. Layunin nito nga mas palakasin pa ang ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mas mapanatili ang kapayapaan sa buong rehiyon. Hataw Balita Ngayon. Nagsimula na mag-bake ng mga tinapay at pastries ang mga persons deprived of liberty o PDLs sa Northern Samar Provincial Jail sa Bobon, Northern Samar na tinawag nilang panaderya sa Selda. Bahagi ito ng kanilang barangay livelihood, empowerment and sustainability program. Ang mga gumagawa ng tinapay ay dumaan sa baking at pastry training para matiyak na tama at masarap ang pagkakagawa nila ng mga tinapay. Maigpit naman ito minamonitor ng pamunuan ng kulungan para matiyak ang kalidad at kalinisan. Hataw Balita Ngayon. Kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang makaugalinong newspaper na pang-apat sa kanilang Documentary Heritage Collection. Ang Makinaugalingon ay isang pre-World War II Hiligaynon newspaper na itinatag ni Rosendo Madrazo Mexica. Nakapaglimbag ito ng nasa 2,972 issue mula 1913 hanggang 1941. Nagkaroon din ito ng 30 volumes noong 1946 at isang special issue noong 1952. Para sa mga Ilonggo, hindi lang ito isang pahayagan, nagsilbi ring itong boses ng kanilang kultura, mga kwento at mga ideya sa pamamagitan ng wikang Hiligaynon. Sa isang museum sa Molo, Iloilo City, nakapreserve ang kopya ng mga lumang pahayagan. Tampok ang nasa 60 likhang sining at mga produktong gawa ng mga kababayan nating Masbateño sa pagbubukas ng Obra Masbateño Festival. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng National Arts Month ngayong buwan ng Pebrero 2026. Si Jerry Galicia Humahataw. Ibinida ng mga Masbateño artist ang kanilang mga likhang sining sa Visual, Literary, Architecture at Allied Artist Exhibit bilang bahagi ng Obra Masbateño Arts Festival 2026. Ang okasyon ay may temang ani ng sining, katotohanan at giting.
kaugnay ng paggunita ng National Arts Month ngayong Pebrero. 6 na pong artworks na guhit ng mga artist na Masbateño ang nakadisplay ngayon dito sa 6 na araw na art exhibit bilang pagdiriwang nga ng Obra Masbateño Festival para sa Art Month ngayong buwan ng Pebrero dito sa Isla ng Masbate. Dinagsa ng mga residente ang isang mall sa Masbate City upang tunghayan ang mga obra kabilang ang mga likhang may temang Rodeo Masbateño Festival. Maganda talaga. Kasi sa pag-obra pa lang sila, as in, pag-painting kasi mabusisi talaga ang mga highlights, as in, kaya maganda talaga katibay ninda. Isa sa mga artist ang nagpahayag na ang pagpipinta na may halagang umaabot sa 6,000 bawat obra ang kanyang ikinabubuhay sa loob ng 8 taon at ito rin ang kanyang piniling propesyon. Makikita mo talaga yung yung pagiging Masbateño, makikita mo talaga ang kultura ng Masbate. Napakita rin ang mga tradisyon tulad ng di ba? Yung rodeo. Kasi ito ang tema namin ngayon eh. Formal naman binuksan ang festival proper sa Capitol Grounds kung saan idinaos din ang iba't ibang aktibidad gaya ng obra bagnos, dagubdob, recital, pitik, fashion, photography, baile at tilaw, kasabay ang trade fair ng mga lokal na produkto tulad ng pagkain, leather at metal crafts. We take pride in the fact that Obra continues to showcase works from our nationally and internationally recognized Masbateño artists, whose excellence has brought honor not only to our province but to the Philippines as well. Their achievements inspire us and affirm that Masbate is truly home of world-class talent. Tinaguriang arts capital ng Bicol Region ang Masbate sa pamagitan ng taon ng pagdiriwang na nagtatampok ng talento at heritage ng mga Masbateño. Together, we highlight Masbate as a province, not only in natural resources, but more importantly, in culture, creativity, and courageous stories. Ang National Arts Month ay hindi lamang pagdiriwang ng sining, kundi pagkilala sa ating kaluluwa bilang isang lalawigan. Alinsabay nito ang kick-off ceremony ng Rodeo Masbateño Festival na ginaganap naman tuwing buwan ng Abril. Jerry Galicia humahataw sa Balita Ngayon. Sa likod ng makukulay na mga float at masisiglang street dance ng Panagbenga Festival, may mga taong tahimik na nagtatrabaho sa likod ng eksena. Hindi man sila nakikita sa entablado, sila ang puso ng bawat disenyo, sila ang mga florist na maingat na nag-aayos at nagbibigay buhay sa libo-libong bulaklak para sa darating na Grand Floral Parade sa Linggo. May humahataw na balita si Grace Doctolero. Siyempre masaya. Nakakainganyo din. Tapos proud ka rin po dahil yung ginawa mo is nakikita mo sa TV na rin na pinaparade. Tapos yun po. Parang nawawala po yung pagod mo. Parang siyempre proud po kami dahil kasi nagawa po namin hanggang sa natapos po. Opo. Tsaka makikita mo na po yung mga pinagpaguran namin. Success naman po. So nakaka-proud po. Maaga pa lamang abala ng mga florists sa mahabang oras ng paghahanda. Isa-isa nilang inaayos ang mga bulaklak, Malaysian mums, orchids, chrysanthemums at iba pa na magbibigay kulay at buhay sa bawat float ng Panagbenga Festival. Hindi lang disenyo ang kanilang pinagtutuunan ng pansin, kailangan ding siguraduhin ang hugis, ayos at pagkakabit ng mga bulaklak upang manatiling matibay at magandang maito sa araw ng parade. Habang pinapalamutian ng mga florists ang float, makikita ang dedikasyon at pag-asa na kanilang dinadala sa festival. Para sa kanila, hindi lang ito trabaho. Isa itong buhay na makikita sa bawat bulaklak sa darating na parada. Kasabay ng kanilang pagtatrabaho, maingat nilang sinusuri ang bawat detalye ng float mula sa ayos ng mga bulaklak hanggang sa kalidad at kaligtasan nito para sa araw ng parade.
Bukod sa sining para kay Joy at sa marami pang florist, ang bawat bulaklak na kanilang inaayos ay katumbas din ng pang-araw-araw na pangangailangan, pangbaon ng mga anak, pambayad sa mga gastusin sa bahay at pantawid sa buhay. Malaking tulong na rin po ito. Kaya po nakakaengganyo rin naman po. Pang araw-araw ng mga bata, pang school, pang baon, yun po. Tsaka yun na rin, gastos na rin po sa bahay. Pambayad po ng kung ano-anong mga safety services. Kung hindi po tayo magtitiis, ma'am, kahit maliit ang sweldo, hanggat maaari kung kayang pasukin, sige po. Isa rin sa mga nakikinabang sa ganitong hanap buhay si Robert Deca, isang florist na 9 na taon nang kasama sa Panagbanga. Dahil sa kanyang trabaho na pag-aaral niya ang kanyang 2 anak. Medyo mahirap naman siya, kaya 1 month preparation before parade. Diba? Sa pag-start ng structural hanggang sa finishing, yun na. Kailangan maingat ko sa mga mga bulaklak. Yun, yung shape niya, kung paano mo siya gagawin. Magaan sa pakiramdam. Masaya. Bakit? Kasi nakakagaan rin pag nakikita mo yung ginagawa mo na gano'n. Yung mga tao, hinahangaan, di ba? Yun. Kaya yun, magaan sa katawan. Masarap yung pakiramdam mo, parang ito pala yung mga ginawa namin. Yun. Isang buwan ng puyat, tiyaga at pagod ang kapalit ng isang araw ng papuri at palakpakan. Sa bawat ngiti at pasasalamat ng mga manonood, ramdam ng mga florist na sulit ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Sa likod ng makukulay na Panagbanga Festival, ang mga florist ay hindi lang nag-aayos ng bulaklak. Sila ay mga katuwang ng parade, mga tagapaghatid ng kaligayahan at mga simbolo ng dedikasyon. Sa darating na Grand Floral Parade, sa bawat float na lalabas, makikita hindi lamang ang ganda ng mga bulaklak, kundi ang buhay, pag-asa at puso ng mga florist ng Baguio City. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Korinto Kapitulo 1 talatang 27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Annette, thank you very much, amigo. Sandali lang ha. Oy, mamaya, February 25 tayo ngayon. Mayroon po tayong volleyball. Abangan nyo yan. Ayan. Sa first game, 12 noon, ang NHA Home Masters, kalaban naman po ang Pag-ibig Fund Ladies Masters. Second game, 2 p.m., PhilHealth Insurers, kalaban naman ng DFA Lady Emissaries. Third game, DNR Lovin Spikers versus MMDA Lady Spikers. Tandaan niyo po yan. Third game, ulitin ko po mga kasambay, DNR Lovin Spikers and MMDA Lady Spikers. Live streaming ang games sa via UNTV News and Rescue, UNTV Sports Facebook, YouTube channel. Thank you very much. Yan, Bradik, and of course kay Beth Gamboa. Thank you, Diyosa. No more time. Maraming salamat. Kasama natin dito si Alex, si Jobert, at syempre si Bernie. Jose Banyas, Alex Montesa. Of course, nandiyan dyan. Thank you very much, Adet. Kasama natin si JC. Sa inyo po lahat dyan. Maraming salamat. Races and Carl. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, Christian and Jerickson. Ako po si Annie Rentoy. Habol ko lang, happy anniversary sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Pineda at lokal ng Maybunga, Pasig. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.